Una sa lahat, You are not supposed to land a plane on the highway, my guy. naglagablab sa gitna ng highway ang eroplanong yan na nag-crash landing sa Florida sa Amerika. Bumangga ito sa isang kotse. Dalawa ang patay. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Panibagong pagguho sa bundok na pinangyarihan ng landslide sa Davao de Oro, eksklusibong nakunan ng News 5. Mga namatay, umakyat na sa 28. Mga pulis, bakit kaya nagdamit babae sa buy-bust operation sa Cebu? Lalaking nagpapanggap na abogado para makapanghuthot, arestado sa Binyan, Laguna. Mga turista dumayo sa Binondo para makisaya sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Makikisaya tayo doon, live. Kauna-unahang AI child sa mundo na kayang matuto at may emosyon na imbento sa China. At P-pop sensation na BGYO may comeback single. Halika ka na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Gumuho na naman ang isang bahagi ng bundok kung saan nangyari ang malaking landslide sa Maco, Davao de Oro nitong nakaraang linggo. Eksklusibo yung nakuna ng News 5. Sa kabila nito, patuloy ang search and rescue operations habang umakyat na sa 28 ang kumpirmadong patay. Live mula sa Mawab, Davao de Oro na sa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang search and rescue operations? Nikki, pahirapan pa rin ngayon ang ginagawang rescue and retrieval operation sa pinangyarihan ng landslide dahil nga yan sa mga nararanasang mga pagguho na naman sa naturang bundok. Sa pool sa videong ito, ang muling pagguho ng bahagi ng bundok na yan kung saan nangyari ang naunang landslide sa Maco, Davao de Oro noong nakaraang Martes. Sa gitna yan ng patuloy na pagbubungkal ng mga rescuers sa ground zero ng landslide. Maingat pa rin ang ginagawang paghuhukay. Kahapon nga, kasama rin ng mga rescuer ang asong si Apa. 3 bangkay at isang bahagi ng katawan ng natagpuan sa tulong ng rescue dog. Buhi oh! Kabilang na rin dyan ang 3 taong gulang na babae na milagrong nasagip kahapon matapos matrap sa guho ng mahigit 2 araw. Ayon sa mga otoridad, hindi sila nawawalan ng pag-asang may madaragdag pang survivors. Hindi siya na-submerge ng tubig, so talagang initial sa assessment pa lang sa ground, may mga pockets of air. Pwede silang matrap sa loob na makahinga pa sila. Sa uling tala ng Maco LGU, umakyat na sa 28 ang namatay sa landslide, 32 sugatan habang 77 pa ang nawawala. Paglilinaw naman ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, hindi konektado sa pagmimina ang nangyaring landslide. Pawang mga pyroclastic materials do kasi ang mga lupa at bato na nasa bundok mula sa mga nakarang pagsabog ng isang aktibong bulkan sa lugar. Madaling buhaghag, lalo na pag umuulan po. Yun lang po, yun talaga ang madaling madala ng ating surface runoff, yung tubig po sa ulan. This normally happens pag meron tayong pore pressure. When we say pore pressure, matindi ang ulan na po na na-experience sa ating area. Nitong Enero lamang, umabot sa 886.5 millimeters ng ulan ang bumuo sa lugar. Halos 6 na beses na mas marami yan sa karaniwang pag-ulan na nararanasan kada buwan. Meron na tayong maraming tubig sa ilalim ng lupa. And this moisture, and when we combine yung tubig at saka yung lupa, meron lang tong certain amount, no? Kung ano lang yung kayang i-hold ng lupa. Pag hindi niya na po kaya, doon na po ang tendency na magkakaroon ka ng cracks. Pinag-iingat pa rin sa banta ng landslide ang mga nakatira sa silangang bahagi ng Mindanao. Makararanas pa rin bukas ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan ng Caraga, Davao Region. Naghahanap na rin ng Maco LGU ng malilipatan ng mga residenteng apektado ng landslide.
Nikki, dahil sa mga pag-asang binibigay nga ngayon ng mga otoridad, pinag-aaralan na nila kung i-extend pa ba yung rescue operations o magpo-focus na sila kinabukasan sa retrieval operations kung saan mas gagamit na ng mga heavy equipment kumpara sa ginagawa ngayon na mano-manong pagpapala kapag nakakakita ng bahagi ng katawan ng tao. Kasabay niyan, kaliwat kanan na rin yung pagbaba ng mga nakukuhang mga bangkay mula nga dito sa ground zero, pero hindi ito kaagad iniibibigay or itinataas yung bilang ng mga identified na death dahil nga kailangan muna nila i-match yan sa mga missing at kung sakali ba ito'y panibagong dagdag ulit na bilang nga sa mga residente na taburan nga ng buhay doon sa nangyaring guho. Medyo decomposition na kasi or papunta na sa decomposition stage yung mga nakukuha rin na bangkay kaya medyo nahihirapan sila. At dito naman sa evacuation center sa ngayon talagang inaantabayanan na lamang kasi ang ultimatum sa kanila mga 15 days na lamang daw sila dito sa mga eskwelahan para mag-function ulit yung school at di ma-interrupt yung mga klase ng mga bata. Nikki. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Niyanig naman ang magnitude 5.9 na lindol ang Agusan del Sur kaninang alas 11 ng umaga. Naitala ng PHIVOLCS ang sentro nito sa bayan ng Esperanza. Naramdaman ang intensity 2 na pagyanig sa Kidapawan, Cotabato, habang intensity 1 naman sa Arakan at Cabacan, Cotabato. Wala namang naitalang pinsala at wala ring inaasahang aftershocks o banta ng tsunami. Arestado ang 3 construction workers sa Taytay, Rizal. Illegal silang nagsusugal at nahulihan pa ng shabu. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa kulungan ng bagsak ng 3 lalaking ito na naglalaro ng illegal na Caray Cruz sa Barangay San Juan sa Taytay, Rizal. Pawang mga construction worker ang mga suspect na sina alias Bonjo, Banong at MJ. Bukod sa mga bariyang pinanglaro at perang pinangtaya, nakuhanan pa ng 3 sachet ng shabu ang isa sa kanila. Nagkakahalaga ng higit 20,000 pesos ang nakumpiskang illegal na droga. Initially kasi, nahuli sila sa gambling. So may nag-report sa ating himpilan na nung nag-responde itong mga ating mga operatiba ay inabutan nga nila. Aminado naman ng suspect na si MJ na gumagamit siya ng illegal na droga. Pampasipag po para basta ginagamit ko po pampano ng katawan ko, pampakondisyon po. Kinasuhan sila ng illegal gambling at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Timbog naman ang isang mekaniko sa buy-bust operation ng mga pulis sa Valenzuela City. Nakuha mula kay alias Botchoy ang mahigit 300,000 halaga ng shabu. Nahaharap din siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Good news naman po, matatapos ang sunod-sunod na taas presyo. May rollback kasi sa petrolyo sa linggong ito. Sa taya ng oil industry sources, 60 hanggang 80 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina, habang 20 hanggang 30 centavos naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay dahil sa tumataas na produksyon ng langis sa Amerika at bumababang demand sa krudo sa world market. Abiso naman sa mga magwi-weekend sa Tagaytay na dadaan sa Calax-Cavite-Laguna Expressway, may babayaran na kayong toll sa Silang Aguinaldo Interchange. Simula kaninang hating gabi, meron ng bayad sa toll sa naturang exit sa Calax. 81 pesos ang toll para sa Class 1 vehicles, 163 pesos naman sa mga Class 2 at 244 pesos ang toll sa Class 3. Para yan sa mga end-to-end ang biyahe sa Calax mula Greenfield hanggang Silang Aguinaldo Exit. November 8, 2023 nang buksan ang Silang Aguinaldo Interchange para sa mas mabilis na biyahe pa Tagaytay. Dumayo at nakisaya ang ilang Pinoy at dayuhan sa pagsalubong ng Chinese New Year sa tinaguriang World's Oldest Chinatown, ang Binondo sa Maynila. Ano naman kaya ang wish nila ngayong Year of the Wood Dragon? Live mula sa Binondo, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. O JC, ano na bang happenings dyan? Ikaw ba ay nakapag-wish na rin? Next, kung si Fatcha alam mo, nagsapat rin nga yung mga tao dito nga sa Binondo, Maynila para nga yan sa Chinese New Year. At marami nga sa ating mga kapatid ang may wish hingang Year of the Wood Dragon. Pagpatak ng alas 12 na hating gabi kanina, nagliwanag ang kalangitan sa bahagi ng Jones Bridge sa Maynila para sa pagsalubong sa Chinese New Year.
Kanya-kanyang kuha na video at picture ang mga nanood ng engranding fireworks display. Sobrang saya po. Ano nakita mo? Fireworks po. Ano ba mayroon ngayon? Sa Chinese New Year po. Masaya, maganda. Taon-taon po na nanonood kami ng fireworks display. Pagsikat ng araw, buhay na buhay ang Binondo na tinaguri ang pinakamatandang Chinatown sa mundo. Kabi-kabila ang mga dragon at lion dance. Ang mga batang ito hindi nagpatalo at may sarili ring sayaw gamit ang mga tela at balde. Sa tapat naman ng hotel na ito, may mga inihagis pang barya pampaswerte. Of course, lion and dragon dance will drive away bad spirit or bad energies or attracting more prosperous and abundance. Tuwang-tuwa naman ang mga manonood, kabilang ang ilang turistang foreigner gaya ng mag-asawang Gregor at Annette na galing pang Poland. Pangalawang beses na raw nilang mag-Chinese New Year dito sa bansa. We come again because we really like this culture and yeah, it's really good, it's nice celebration. Dinagsa rin ang Ongpin Street. Blockbuster ang pila sa mga sikat na kainan. Gayun din sa dinarayong dumpling store na ito. Marami rin ang nag-alay ng dasal sa Santo Cristo de Longos Shrine. Gaya nilang ni Nates na dumayo pa mula General Trias, Cavite. Tradition lang kasi para for prosperous at abundance. Masaya, nakaka-enjoy naman. Good health, abundance, prosperity sa buong pamilya. Bukod sa mga bilog na prutas at tikoy, kabi-kabila rin ang mga nagbebenta ng Lucky Charms, lalo na yung may mga disenyong dragon. Ang mga bracelets, 50 hanggang 200 pesos depende sa klase. Habang ang mga pang-display, 25 hanggang 250 pesos depende naman sa laki at disenyo. Ayon sa mga feng shui expert, ang top 3 animal signs na posibleng swertihin ngayong taon ang mga pinanganak sa Year of the Rat, Pig at Ox. Wala namang masamang maniwala sa mga pampaswerte, pero dapat samahan pa rin ng gawa. Importante pa rin po ang sipag at tiyaga, okay, at kailangan po tamang diskarte at haluan po natin ng tamang konting swerte. Next, ngayon nga ay tuloy-tuloy pa rin nga yung pagpunta na ating mga kapatid dito nga yan sa Chinatown. As you can see, talagang blockbuster itong Ongpin Street. At maliban nga doon sa mga Lucky Charm ay mabenta nga rin dito sa Binondo itong mga duck lip kung tawagin, no? Halos sa karamihan ng mga tao rito, merong suot nga mga duck lip. At syempre, dahil nga malapit na yung Valentine's Day, meron ding duck lip dito na syempre may heart. Happy New Year or Happy Chinese New Year. Balik sa inyo. Dapat pati ikaw, JC, may duck. Huwag kalimutang magpadala ng tikoy. Maraming salamat, JC Cosico. Susunod, mga pulis sa Mandaue, Cebu, nagdamit babae para mahuli ang isang tulak ng droga. Peking abogado na scammer pala, kalaboso. At sa viral yan, ang batang todo kembot sa busina ng truck sa Alabat, Quezon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Kakaiba ang diskarte ng mga pulis sa Mandaue, Cebu para mahuli ang isang tulak ng droga. Kinailangan nilang magdamit babae. Bakit kaya? Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa video na ito, makikita ang isang lalaking naka-duster na nasa gilid ng kalsada sa Mandaue City sa Cebu. Isa pala siyang pulis na nakikipagtransaksyon sa target ng buy-bust operation. Nang magpositibo na ang bintahan ng illegal na droga, sinenyasan na niya ang iba pang operatiba na pawang mga naka-duster din. Walang kawala ang target ng makorner ng mga pulis. Kinilala ang suspect na si Rogelio Gahudo, 56 na taong gulang. Matagal na raw siyang minamanmanan dahil isa siyang high-value target sa Central Visayas. Nakuha sa kanya ang mahigit 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 7 milyong piso.
mag-dispose itong subject natin na 200 to 300 grams per week. But na-surprise yung natin, yung intel operatives natin kasi ang nakuha is more or less 1 kilogram. Ayon sa mga pulis Mandawi, malaking hamon ngayon ang paghuli sa mga tulak ng iligal na droga. Mas mailap na raw sa mga otoridad ang mga sospek, kaya nag-iisip na ng ibang diskarte ang mga pulis. Isa na nga rito ang magpanggap ng mga beki. Ang intel natin nagpanggap bilang isang LGBT. So, para mas convincing during sa actual na operation, dapat consistent kasi sila. So, kaya nag-wear sila ng mga pambabae na mga dress. Naging matagumpay naman ang disguise operation ng mga pulis. Nakakulong na si Gahudo sa Mandawi Police Station. Naharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagpakita mula sa frontline, John Arua, News 5. Timbog sa entrapment operation sa Binyan, Laguna ang isang pekeng abogado na sangkot din sa paniningkil. Nagpapakilala pa raw siyang tauhan ng Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsala. Dali-daling bumaba ng sasakyan ang mga operatiba ng Police Regional Office Special Operations Unit 4A. Sinalakay nila ang isang kainan sa Binyan City, Laguna. Ang target nila, ang sospek na si Datu Fepiang Masturan na may kamiting noon sa lugar. Nagpapanggap daw itong abogado at hinuhututan ng pera ang kanyang mga biktima. Pero nang tanungin siya ng mga pulis, itinanggi niya ito. Sinubukan pang pumalag at magpaliwanag ni Mastura sa mga pulis. Wala po akong pinapanggap. Pero tuluyan pa rin siyang inaresto. Ayon sa pulisya, nagpakilala siyang abogado ng isang pamilya na dating nagmamay-ari ng isang commercial land. Modus niya raw ito para kikilan ng pera ang mga tenant sa lugar kahit hindi siya otorisado. Umabot sa 700,000 pesos ang nakuhang pera ni Mastura mula sa kanyang mga biktima. Sa isinagawang background check laban kay Mastura, napag-alaman na hindi siya nakalista sa Integrated Bar of the Philippines. Bukod sa pagpapanggap na abogado, nagpapakilala rin daw ang suspect na taga Malacanang at may ID pa bilang Presidential Assistant on Intelligence Group and Investigation. Magaling na po magsalita, magpaliwanag at nakumbinsi sila na talagang siya ay isang lawyer. Kasalukuyan nakakulong si Mastura sa Binyan Police Station. Sinubukan ng News 5 na kunin ang kanyang panig sa mga reklamo sa kanya. Pero matipid ang kanyang pahayag. But as of this point, parang I'm handling situation pa na kung saan ina-absorb ko pa yung lahat. Nahaharap siya sa mga kasong robbery, extortion at usurpation of authority. Inaalam na rin ng mga otoridad kung meron siyang mga kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Kapapasok lang na balita, isang Cessna plane ang bumagsak sa palayan sa Malolos, Bulacan. Sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, pumalya ang makina ng eroplano pasado 2:00 ngayong hapon. Galing Plaridel ang eroplano na papunta sana sa Subic, Zambales para sa isang training. Ligtas naman ang sakay nitong piloto at estudyante. Sinusubukan pa ng News 5 na kumalap ng dagdag na impormasyon. Lalo pang pinaigting ng Pilipinas at Amerika ang kooperasyon matapos ang matagumpay na maritime activities sa West Philippine Sea. Hindi naman hinarang ng mga barko ng China ang panibagong resupply mission ng Pilipinas sa Roswell Reef na sakop ng ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sabay na naglayag ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy at USS Gabriel Giffords ng US Navy kahapon. Nagsagawa sila ng advanced planning at maritime communication operations sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng Joint Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command para mas lalong mapahusay ang interoperability at kooperasyon ng dalawang bansa. Ayon sa AFP, pagpapakita ito ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ang tinatest natin dito yung mga communications natin, photo operations natin, mga gano'n, no? So, yung demonstrate niyan is our commitment to a open Indo-Pacific. So, ang pinafoster nito, closer cooperation between different armed forces.
Nasubok din ang kasanayan ng Philippine Navy sa paggamit ng maneuvering board, communication exercise at division tactics. Nilinaw naman ng AFP na hindi ito paninindak sa China, kundi isa lang regular na aktibidad ng Amerika at Pilipinas. Nitong Lunes lang nang matagumpay na naisagawa ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Ruzal Reef sa West Philippine Sea. Aabot sa 30 tonelada ng diesel, gamot, tubig at pagkain, lulan ng BRP Dato Sanday ang naipamahagi sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi tulad sa mga nakaraang resupply mission, walang namataang Chinese vessels o maritime militia. Wala rin kahit anong radio challenge. Umaasa ang AFP na magtutuloy-tuloy na ang tahimik at maayos na resupply mission sa ating teritoryo. We cannot be speculative. We can only speak on the side of the AFP, but it is a regular thing that we conduct, and we will make sure that if we successfully rotate and resupply our troops in order to provide for their welfare. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Excited na si Justin Brownlee na maglaro ulit para sa Gilas Pilipinas matapos ang mainit na pa-welcome back sa kanya ng PBA. Inaabangan na rin ang Game 5 ng Magnolia Hotshots at San Miguel Beermen matapos magtablak kagabi ang serye. Nasa frontline ng balitang yan ang ating sports tito na si Mike Reyes. First quarter pa lang, lumamang na agad ang Magnolia Hotshots sa likod ng tig-7 puntos ni Mark Baroka at Tyler Bay. Pero pagdating ng halftime, napababa ng Beermen ang lamang sa 4 na puntos. Pero umariba pa rin ang opensa ng Hotshots. Pinamagana ni Paul Lee ang lamang sa likod ng kanyang 3 sa huling minuto ng laban. Final score 96-85. That might be it. Ian Sangala. We're down 0-2, and we talked about, like I said, being lion-hearted. We're going to see who really wants it. I know next game we got to step up even better. Ngayong tabla na ang serye, siguradong mas magbabakbakan ang magkapatid na kupanan sa Game 5 bukas, 6:15 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. And Benny Boatwright, nakumpleto niya yung 3-point play na yan eh. Bago ang Game 4, kinilala ang best player of the conference na si CJ Perez. Ito ang kauna-unahang major award ni The Predator sa PBA. Nagtala si CJ ng 464 statistical points, 505 media votes at 86 player votes para makuha ang total na 1,055 points. Samantalang naiuwi naman ng Phoenix Fuel Masters import na si Jonathan Williams ang Bobby Parks o Best Import Award. For the man who led the Philippines. Opisyal ding winelcome ng PBA ang nagbabalik na 3-time Best Import of the Conference, Justin Brownlee. Pinangaralan si JB pagkatapos niyang buhatin ang Gilas Pilipinas para makuha ang ginto sa 2023 Asian Games. Masayang-masaya raw si Noy P sa kanyang pagbabalik bansa matapos masuspend ng FIBA dahil sa anti-doping violation. It was very tough, just not, knowing whatever the outcome may be. At the end of the day, it's something, if you get knocked down or if you get set back, you just got to try to stay positive and move forward. And, physically, I just tried to stay in the best shape I can. Muling maglalaro si Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifier sa February 22. Nagbabalita mula sa Frontline, it's your sports tito Mike Reyes, News 5. Susunod, eroplano bumagsak sa highway at bumangga sa 2 sasakyan sa Amerika. Kauna-unahang AI child na singtalino ng isang batang 3 taong gulang na imbento sa China. At tara na't ma-LSS sa comeback single ng P-pop group na BGYO. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Dalawa ang patay matapos bumagsak sa highway ang isang eroplano sa Florida sa Amerika. Ayon sa Highway Patrol, nagliyabang eroplano matapos bumagsak sa kalsada at bumangga sa 2 sasakyan. Patay ang 2 sakay ng eroplano.
maswerteng wala namang nasawi sa nabanggang kotse at truck. Base sa investigasyon, nasiraan ng makina ang eroplano kaya ito nag-crash land. Tinutugis na ang opisyal ng recruitment agency sa Italy na nasa likod umano ng kaliwat ka ng scam kung saan biktima ang ilang Pinoy. Ang isang biktima nagpasoklolo na sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Humarap sa Senado nitong Miyerkules ang Pinay na si Maria Socorro, isa sa mga biktima ng lumalalang recruitment scam ngayon sa Italy. Kapwa Pinoy niya ang nangakong makapupunta siya sa Italy para makapagtrabaho. Dahil sa hirap ng buhay, naengganyo raw rito si Maria kaya umutang siya ng 500 euros o mahigit 30,000 pesos pang-ayos ng mga kailangang dokumento. Pero po wala pong specific na trabaho ang ibinangako sa akin. Ang akala ko po noon, katulad po nung kaibigan ko, saka po nung nanay ni Crisel na ang trabaho po nila is sa bahay, yung per hour po, iba-iba po yung employer po nila. Pero ang pangarap na makapagtrabaho ni Maria sa Italy, scam pala. Ayon sa Philippine Embassy roon, miyembro ng recruitment agency na Alpha Assistenza sa Milan ang Pinoy na ng biktima kay Maria. Katunayan, halos 100 reklamo na ang isinampa laban sa naturang agency dahil sa pangloloko. Lagpas 17 million pesos na rin daw ang nakulimbat nito dahil sa peking trabahong alok sa mahigit 200 Pinoy. Dahil dito nanawagan na sina Senator Raffy Tulfo at Senator Risa Hontiveros na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa naturang ahente ng Alpha Assistenza. Ang problema, nakalipad na raw pala ang opisyal papuntang Saudi Arabia noong pang-Disyembre. Patuloy siyang pinaghahanap. May paalala naman ang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy sa Italy kasunod ng naglipa ng scam doon. It's best for the Filipinos in Italy not to avail of their services if possible and just go straight to the consulate or go straight to the Italian government in case they have to submit papers. Bukod dyan, pinag-iingat na rin ng Philippine Embassy sa Italy ang mga Pinoy laban sa isa pang grupo ng mga Pilipinong scammer din umano. Ang modus naman nila magpanggap na voice coach. Mga kabataang Pinoy naman ang binibiktima nila na gusto ring makapunta sa Italy. Tumutulong sila sa pag-aayos ng tourist visa pa Italy, pag-book ng airline ticket, pamumuhunan sa stocks at pagpapadala ng pera. Sa ngayon, wala pang pagkakakilanlan sa mga nasa likod ng naturang scam. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan at huwag agad magtitiwala. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naimbento sa China ang kauna-unahang artificial intelligence o AI child sa buong mundo. Meet Tongtong na ang ibig sabihin ay batang babae. Singtalino siya ng 3-year-old na bata. Kaya niyang utusan ang sarili niya at matutong mag-isa. May emosyon din daw si Tongtong. Kaya niyang sumaya, malungkot at magalit. Ginawa ang batang AI ng Beijing Institute for General Artificial Intelligence ng China. Makatutulong daw ito sa paglikha ng mas matatalino at maabilidad na mga robot. Tuwang-tuwa na naman ang mga aces. Patok at trending ngayon ang bagong single ng BGYO na Patintero. Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Mala throwback sa pagkabata ng mga Pinoy ang tema ng music video. Shoot nila yan sa isang kalye na may mga batang naglalaro. Talagang it's giving Pinoy coded dahil tampok din sa video ang ilang Filipino street food. Trending hanggang ngayon ang music video na may halos 100,000 views na sa YouTube. Bukod dyan, may Patintero Dance Challenge na rin ang BGYO members para sa fans. Susunod, sana all may stress leave at double pay sa Valentine's Day tulad ng mga single na empleyado ng munisipyo sa Quezon. At sa viral yan ang pausong truck dance challenge ng isang bata sa Alabat, Quezon. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
Dagsa ang mga turista sa summer capital ng bansa ngayong long weekend. Magkano naman kaya ang presyo ng mga bulaklak doon 4 na araw bago ang Valentine's Day? Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. O Jenny, kinakaya mo bang lamig dyan sa Baguio? Yes, Jess, sa ngayon nga ay kayang-kaya pa naman yung lamig at ngayon nga bumubuhos itong mahinang ulan pero baliwala yan sa mga turista at ine-enjoy yung 19 degrees Celsius na lamig dito sa Baguio City. Kaya naman enjoy at feel na feel nila ang lamig at long weekend dito nga sa City of Pines. Ganito karami ang mga turistang ine-enjoy ang pamimili sa night market kagabi. Siksikan at kahit nga malamig ang panahon, abay shopping pa more. Ang ilan naman sa mga tindahan ng pagkain ng punta. Mainit na pagkain para sa malamig na panahon. Isa rin sa sasalubong sayo rito sa Baguio, ang mga fresh na bulaklak. Ready na ang mga bouquet para sa nalalapit na Valentine's Day. Pero sabi ng mga nagtitinda ng bulaklak, medyo matumal pa ang bentahan kahit dagsa ang mga turista. May na pa rin, ma'am. Sana dumami sila. Ang sagot naman nila sa 14 daw sila bibili. Sa ngayon, di pa sila nagtataas ng presyo. Ang malaking bouquet na ito, nagkakahalaga ng 350 pesos. Kung tight naman ang budget, sunflower ang bagay sa iyo. 80 pesos ang isang tangkay. Tataas daw ito bukas o sa Lunes, 50 hanggang 100 pesos. Kaya payo nila sa mga nagpaplanong bumili at sakto lang budget. Pwede naman silang bibili ngayon, ganun. Kasi ilang araw lang, hindi naman masisira. Ilang days po ba bago masira? 1 week naman. Basta ibinabad namin sa malinis na tubig, ma'am. Kasabay rin na pagdagsa ng mga turista ang katakot-takot na traffic. Ayon sa Baguio City Police, inaasahan ang mas maraming turista lalo na sa mismong araw ng Pluvial Parade at Grand Street Dance Parade sa February 24 at ang bonggang Grand Floral Float Parade sa February 25. Nasa 50,000 hanggang 60,000 turista ang aakyat dito sa Baguio. Kaya naman inactivate na nila ang tinatawag na bakasyon lane. Kung di naman sa Central Business District o CBD ng Baguio ang punta mo at tatawid lang, pwedeng dumaan sa mga alternatibong ruta. Sa Marcos Highway, meron pa tayong bakasyon lane doon kung saan i-guide po ng ating kapulisan yung mga turista natin na yung pupunta ng Benguet. Like for example sa Northern Blossom, pwede sila pong dumaan sa may Suelio Village. Pababa doon, palabas po ng Naglian Road, then Quezon Hill. Pinapakiusapan din ng mga turista na i-enjoy ang paglalakad sa Baguio at huwag na sanang magdala ng sasakyan. Jess, bukas naman, abiso sa mga motorista, sarado sa mga motorista itong kahabaan ng Session Road para naman sa selebrasyon ng Chinese New Year. Kaya bukas ng hapon o gabi pa, inaasahan na magsisiuwian yung mga turistang dito nag-long weekend sa Baguio City. Jess. Maraming salamat. Mag-enjoy ka na dyan, Jenny Dongon. Viral ngayon ang napaka-cute na chikiting na sumasayaw sa busina ng truck. Sabay na sabay sa busina ang pagkembot ng batang yan sa Alabat, Quezon. Tila naaliw din sa kanya ang nagmamaneho ng truck. Huminto pa nga raw sila para panoorin ang sumasayaw na chikiting. Maraming netizens sa TikTok ang naaliw din dyan at tinawag na nga nila itong Truck Dance Challenge. Diba? At least nag-slow down pa yung truck. Safe na safe sila. Napanood ko nga siya. Tawang-tawa rin ako nung una ko nakita. O eto, pero partner, nabanggit na kanina ni Jenny Dongon, ilang araw na lang Valentine's Day na. May plano ka ba? Ito na naman ang mga pa-Q&A mo, partner. Siguro movie lang, pero kasi yung traffic. So baka magtaong bahay tayo this year. Hindi mo gugustuhin lumabas sa tindi ng traffic. Pero eto partner, mapapasana all ka sa double pay at stress leave na handog ng munisipyo ng General Luna, Quezon sa mga single nilang empleyado.
may 2 araw na leave ang mga single government employee na pwedeng gamitin sa February 15 at 16. Ang mga single naman daw na papasok sa mismong Valentine's Day, aba may double pay. Habang triple pay naman ang mga talagang single since birth. Sa panayam ng News 5 kay Mayor Matt Florido, ito raw ang paraan nila para mabawasan ang kanilang stress sa trabaho. Dadaan sa verification process sa mga tatanggap ng benepisyo. Kukunin daw ang pondo para rito sa mismong bulsa ni Mayor. Paano yung verification process nun? Yun nga, paano mo Ano, pumunta sa social mapapatunayan media page na mo? no boyfriend since Oo. birth ka? Okay, at yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.